Hallelujah. Hallelujah. Magandang gabi muli mga kaibigan. Magandang gabi po. Saan man dako ng sulok ng mundo kayo naroon, sa mga probinsya, lalo na po doon sa mga salanta ng bagyo. Oh, Tatayo po kayo ng Diyos. amen. Hallelujah. Dahil ang Diyos hindi lang, ang sabi ng Diyos, gagabayan kita at tutulungan at ipagtatanggol saan Amen. ka man pumunta. Kaya Hallelujah. po rin po ang Panginoon sa buhay ng bawat isa. Ibig sabihin, pangit man na nangyari sa paningin natin, Opo. ang Diyos ang hanap lagi ay ang tulungan tayo. Opo. Naniniwala ako hindi naman galing sa Lord ang mga sakunang yan, ngunit sa Diyos galing ang pagtulong, biyaya at pagpapala. Hallelujah. Praise be the name of the Lord sa muling pagbangon ng bawat isa sa inyo. Hallelujah. So magandang gabi po. Matagal po muli kami nga bago nagkita-kita dahil sa ilang bagay na ginagawa. At ito, ang mahalaga ay magkakasama na po muli kami para po sa programang ito ng Cheer Up, the Word Works. You see? Doon pa lamang, cheer up. Kasi gumagawa ang salita ng Diyos. At ang salita ng Diyos, kinakailangan po nating tanggapin, panaligan, at panampalatayanan. So, Sister Lina, baka may babatiin kang... Marami po tayong babati sa gabi dito. Mga kapatiran sa iba't ibang lugar. Yun po nasa Cagayan, lagi nagpapabati sila. Pangalan po nila. Pangalan nila, si Nanay Karing, Magandang gabi po. si Nanay Karing. si Sister Neneng, Si Sister Neneng, magandang gabi po. si Sister Oyet. Si Sister Sister Oyet po wala po siyang paningin. Mhm. Kaya nabanggit ko po sa kanya, Pero nakakadinig po siya. nabanggit ko sa kanya, si Sister Oyet, bagamat sa natural hindi nakakarinig, pero yung puso niya Hindi nakakarinig. nakakakita. Hindi po siya nakakakita, pero yung kanyang puso ang nakakarinig. Praise Yung the Lord. salita ng Diyos. Magandang gabi po, Sister Oyet. Patuloy po kayong mabuhay ng may kagalakan sa inyong puso na nagmumula sa ating Lord. Hallelujah. Magandang gabi rin po sa ating mga kaibigan sa ibang bansa. No? Sister Ides, magandang gabi. Kung nanonood ka, Sister Kay, Karen. Karen. Baka nasa McDo, Pastor. No? Sister, pangalan nito, si Nanay nila Carl. Si Sister Tetet po. Sister Tetet, magandang gabi. So, sila po yung mga nasa ibang bansa na nakakapanood po sa ating programang ito. At ganoon na rin sa mga kapatiran sa The Life Giving Spirit Church. Magandang gabi po sa inyong lahat. Hallelujah. Baka meron ka babatin, Sister Mercy. Lahat po ng mga nanonood, welcome po sa inyong lahat. Welcome po. Dito sa Hallelujah. programang Cheer Up, the Word Works. Meron po akong dadagdag na babatiin yung pong mag-asawa ni Pastor at si Jessica. Congratulations po dahil meron po uling ibinigay sa inyong gift ang Lord, isang baby boy na malusog. Welcome, baby boy. Amen po ang Panginoon. Praise God. Salamat. Hallelujah. Praise be the name of the Lord. You are blessed, baby boy. Pastor, sabi nung iba, congratulations, congrats. Pero mas okay sa akin ang congratulations. Praise God forevermore. So, Sister Mercy, may inihanda po ba kayong awitin? Praise the Lord. Praise Ano po God. ba Ito title pong ng ating title po awitin? ng ating awitin ay Hanapin ko na rin. Walang Imposible sa Diyos. Ay, totoo po yan. Hallelujah. Meron po ba lyrics yan dito? Meron po, Pastor. Walang imposible. May ikli lang naman po, pero paulit-ulit po yung chorus. Oo. Mahirap pa na. Okay. Okay. Hanggang dalawa lamang siya, no? Isang verse at saka isang chorus, no? O, sige. O, paano? Hallelujah! Awitan natin ang ating Panginoon. At ito po ay pagpapahayag din ng ating pananalig habang inaawit natin ito. Amen. Sige po. Hallelujah. Sige po, umpisahan na po natin umawit sa Panginoon to praise Him. Yes, Lord, we give you praise. Hallelujah. Sa iyo po ang papuri, Panginoon. Hallelujah. Sa iyo ang Hallelujah. parangal. Yes, Lord. Sa iyo ang kalwalatian, aming Amen, Ama, in Lord. the name of Hallelujah. Jesus. Amen and amen. Amen. Praise you, Lord.
Walang imposible sa ating Diyos. Kayang-kaya. Kayang-kaya Niyang gawin. niyang gawing lahat. Kahirap sa tingin. Sa tingin mo'y. Kahirap sa tingin mo'y kahirap ng buhay. Walang imposible sa ating Diyos. Ulitin po natin, walang imposible sa ating Diyos. Walang imposible sa ating Diyos. Kahirap sa tingin mo'y. Kayang-kaya Hallelujah. niyang Amen. gawing lahat. Amen. Praise God. Kahirap sa tingin mo lamang yon. Walang imposible sa ating Diyos. Thank you, Lord. Hallelujah. Kayang-kaya ni Jesus na ikaw ay pagpalain. Amen. Thank you, Lord. Higit pa sa iyong inaasam, higit pa sa iyong hinihiling, Amen. ibibigay ng Diyos. Pangako niya'y totoo, sobra-sobrang pagpapalay. Tanggapin na. In Jesus' name, hallelujah. Ulitin po natin. Walang imposible sa ating Diyos. Hallelujah. Kayang-kaya niyang gawing lahat. Kahirap sa tingin mo'y kahirap ng buhay. Walang imposible sa ating Diyos. Walang imposible. Walang imposible sa ating Diyos. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Kayang-kaya niyang gawing lahat. Hallelujah. Thank you, Lord. Kahirap sa tingin mo lamang yon. Walang imposible sa ating Diyos. Kayang-kaya ni Jesus. Kayang-kaya ni Jesus na ikaw ay pagpalain. Higit pa sa iyong inaasam, higit pa sa iyong hinihiling, ibibigay ng Diyos. Pangako niya'y totoo, sobra-sobrang pagpapala. Tanggapin na. Kayang-kaya. Kayang-kaya ni Jesus na ikaw ay pagpalain. Higit pa sa iyong inaasam, higit pa sa iyong hinihiling, ibibigay ng Diyos. Pangako niya'y totoo, sobra-sobrang pagpapala sa akin yun. Amen. Sa akin din. Hallelujah. Kayang-kaya ni Jesus na ikaw ay pagpalain. Higit pa sa iyong inaasam, higit pa sa iyong hinihiling, ibibigay ng Diyos. Pangako niya'y totoo, sobra-sobrang pagpapala sa atin yun. Hallelujah! Halika na, magtiwala sa ating Diyos. Minsan pa po, halika na, magtiwala sa ating Diyos. Minsan pa po, halika na, magtiwala sa ating Diyos. Yes, Lord, we believe. Hallelujah! Hallelujah. Purihin ang Panginoon! Hallelujah. Hallelujah! Yes, Lord. Hallelujah. Sa iyo ang kalwalatian, sa iyo ang kadakilaan. We praise you, Lord. Sa iyo ang karangalan, O Diyos. Hallelujah. 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 Oh, glory, Salamat po, glory. Panginoon. Oh, Hallelujah. praise Praise God God. forevermore. Hallelujah. 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 Maaari tanong nyo po, asan ang katibayan na
Ako'y tatanggap ng biyaya at pagpapala sa Lord. Ang sabi po ng Bible, faith ang katibayan. Amen. Faith is the evidence. Amen. Tingnan nga muna natin yun. Opo. Hebrew 11:6 ba yun? Opo. Hebrew 11:6. Faith is the evidence. Yun po ang katibayan. Hallelujah. And it is impossible to please God without faith. Tama po ba yung aking sinabi? Hebrews 11:6. Ano po ba ang sabi dyan sa... Parang iba po. Oh, sige, ano nandyan? Hebrew 11:1 po. Hebrew 11:1. Tingnan muna natin ang 11:6. 11:6. Pananampalataya. Oh. At hindi kinalulugdan ng Diyos ang hindi nananalig sa Kanya. Amen. Sapagkat ang sino mang lumalapit sa Diyos ay dapat maniwalang may Diyos. Bakit po pala sabi ka na, halika na. Manampalataya. At ang kailangan lumalapit sa Diyos ay mayroong pananampalataya. At ang Diyos, pakibasa, Hindi kinalulugdan ng Diyos ang hindi nananalig sa Kanya. Sapagkat ang sino mang lumalapit sa Diyos ay dapat maniwalang may Diyos. At siya ang nagbibigay ng gantimpala sa sino mang humahanap sa Kanya. ano pang inaantay natin? Amen? Pastor, anong kasiguraduhan ko? Yung nasabi ng 11:1, pakibasa. Excuse me. Ang pananampalataya ay katiyakan na mangyayari ang ating mga inaasahan sa pamamagitan sa paninindigan tungkol sa mga bagay na hindi nakikita. Amen. Hallelujah. Faith is the substance of things hoped for and the evidence of things not seen. So, lapit sa Lord. Hallelujah. Ayon po sa kanyang salita, gagawa po na himala ang Lord. Amen. Hallelujah. 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 Oh, praise God forevermore. Sister Lina, ikaw po ang magdadala ng mensahe. Sa biyaya ng Diyos. Amen. Sa tulong ng Diyos. Hallelujah. At ng Banal na Espiritu. Siya po magtuturo sa atin. Amen. Praise God forevermore. Sige po, Sister Lina. Okay. Minsan pa, magandang gabi po muli sa bawat isa. Gandang gabi po. At sa oras na ito, muli po nating mapapakinggan ang salita ng Diyos na ihahayag sa atin ng Panginoon. Hallelujah. Hindi po sa amin ang gagaling kundi sa salita ng Diyos. Opo. Siya po ang Sige may, po, Sister Mercy. siya po ang may Okay. akda ng lahat Opo. ng bagay. Hallelujah. Okay, dito po sa unang Pedro 2, matutunghayan po natin. Okay, gamitin ko po yung aking Tagalog na Biblia. Unang Pedro, Kapitulo 2. Unang Pedro, Kapitulo 2. Ang talata po ay, Uno hanggang sa mga sumusunod na talata. okay, siguro po, talo na po tayo sa 2. Opo. Verse 2 po, yan, maganda po ito, verse 2. Sa verse 2, dito pa yung mga tumanggap na po sa ating Panginoon. Yung pong nag-uumpisa na ang kanyang buhay ay patuloy na lumago sa tulong at biyaya ng Diyos. Kailangan po itong salita ng Diyos. Sa verse 2, gaya ng isang sanggol, kayo'y manabik sa dalisay na gatas na espiritual upang lumago kayo tungo sa kaligtasan. Amen. Basahin ko po yung first part nung sa aking hawak na Biblia. Gaya ng sanggol na bagong panganak. So itinuturing tayo ng salita ng Lord na bagong panganak kapag bagong tanggap sa ating Panginoon. At ang ine-expect ng Lord, ito, manabik kayo sa dalisay na gatas na espiritual. At ito po yung bibigay sa atin ngayon. Gatas na espiritual. Gatas na spiritual. Kasi ihalimbawa po natin sa doon sa mga bagong tumanggap sa ating Panginoon, tayo po tulad ng sanggol na bagong panganak na walang muwang sa lahat ng bagay. Ngayon, wala siyang alam kundi pag magutom, dede. Pagka iiyak lang, iiyak. At yan po ang nais ng Diyos sa atin na lagi nating hanapin yung gatas na spiritual ng Diyos. At ito, Which is the Word of God. At ito yung salita ng Diyos. Kaya kailangan bilang bagong silang, bilang born again, kailangan po magkaroon po tayo ng pananabik sa salita ng Diyos. Actually, lahat kahit mga matagal na sa Panginoon, no? Meron po kasi Ang salita ng Diyos, bawa, tulad mo, no? Ilang taon ka na, sister? 79 na po ako. Siya po ay matanda na.
At nagkagatas pa rin po yan. So, ganun din po tayo sa Maski po sa natural, nagagatas pa rin tayo. Opo, kailangan po natin lagi ng gatas na espiritual. Hallelujah. 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 Hindi natin kailangan na nagpabanjin-banjin lang o kung kailangan lang natin gusto. Magugutom po tayo. Oo. Magugutom tayo pag hindi tayo kakain. Sa natural at sa spiritual, magkakaroon tayo po tayo ng kagutuman. Mm-mm. Kaya At hindi maganda yun sa ating Opo, hindi buhay. Kung merong nagiging malnourished sa natural, ganun din po sa spiritual. Nagkakaroon din po ng malnourished. Ibig sabihin, pag ikay malnourished, wala kang alam. Lagi kang sasakit-sakitin pag ikay naging malnourished. Kaya kailangan po, lagi nating nanasain itong salita ng Diyos para masigla tayo. Dahil kapag masigla ang ating spiritual, apektado yung ating physical. Alam niyo bakit, Sister Mercy? Yes po. Kasi po, ang Diyos ay espiritu. So, ang Diyos ang may gawa ng lahat. Opo. Amen? Lahat ng nakita natin dito, ibig sabihin, ang lahat ng natural ay nasa loob ng espiritual. Opo. Amen? Kaya kung masigla, malakas ang espiritual na kalagayan, sakop nun ang anumang natural Opo. sa ating buhay. Opo. Isa pa, sabi gatas, di ba? Opo. Ang salita ng Lord. Opo. Isa pa, tayo po'y nakatira sa mundong ito na ginawa ng salita ng Diyos sa pamamagitan ng kanyang Salita. salita. Isipin mo, tayo'y nakapaloob dito sa mundong ito na ginawa ng salita ng Diyos. So para ma-maintain ito at para mabuhay tayo sa ginawa ng salita ng Diyos, kailangan din natin bilang mga nilalang at tayo mga anak ng Diyos, bagong tanggap o matagal na o tatanggap pa lang, kinakailangan nating mabuhay sa salita ng Diyos. Hallelujah. Purihin po ang Panginoon Hallelujah. dahil laging sa akin pong experience, simula po nang tanggapin ko ang ating Panginoon Jesus bilang Panginoon tagapagligtas since 1982. 1982. Opo. Bali, yung pong Biblia na aking ginagamit, napuno na po ng Kulay. Kinulayan ko po yan. Bakit? Nalalaman ko kung anong petsa ko siya binasa. Ibig sabihin, kada basa mo, yung natapos, Opo. may kulay lahat yun. May kulay tapos nilagyan ko ng petsa kung kailangan natapos para hindi ako naliligaw ng pag-aaral. Ganun po ang kailangan natin bilang bagong mananampalataya. Kasi pasasaganain ng Diyos yung ating spiritual na buhay. Ito lang ang magiging sandigan natin sa ating buhay. Yung tayo lagi nag-aaral lang sa... Nagbabasa, nakikinig. Parang kasi nakakausap natin ng Diyos sa pamamagitan ng kanyang salita. Katulad ng kanina, ang bawat lumalapit sa Diyos ay dapat manampalataya. So makikita mo na kinakausap kanya. No? Kaya maging dapat po sa ating sa ating cellphone. No? Nakalagay po ang salita ng Diyos. Kasi isipin mo, sa cellphone natin, nakakausap natin ang ating kakilala. Tama po ba, no? Nakakausap natin ng ibang tao. Di sana, ganun din ang Panginoon nakakausap natin sa ating mga cellphone. Ngayon, ako po ay may panalangin si Sister Lina. Si Sister Lina po kasi, dahil sa kanyang edad na, hindi na siya mahilig mag-cellphone ng yung mahal ba? O kaya nahihirapan po bagamat may Bible sa cellphone niya, nahihirapan siyang hanapin. Ang dalangin ko, Sister Lina, no? Na mahirap magbigyan salita ng hindi galing sa Lord, no? Hallelujah, dalangin ko. Huwag naman yung bagong matapos ang taong ito dahil merong January, February, March. No? Magkaroon ka ng cellphone. Dalangin ko, malay mo, may nanonood, joke. Magkaroon ka magkaroon ka ng cellphone na talagang hindi hirap na mag-accommodate o mag-download ng app ng Biblia kasi napakahilig niyo po magbasa ng salita ng Lord. So dalangin ko po yan at dahil dalangin ko po yun, dama ko na I am obligated to fulfill that. Praise God forevermore. Hallelujah. Sa pagpapatuloy po ng salita ng Diyos. Sa pagpapatuloy, sinabi nga, tayo humaharap sa Diyos. At itong salita, ito yung Diyos. Di ba sabi sa John 1:1, nang pasimula,
ay naroon na ang salita. Ang salita ay kasama ng Diyos at ang salita ay Diyos. So, ibig Hallelujah. sabihin, habang tayo nag-aaral, ang Diyos na po mismo ang ating kausap. Wow. Hallelujah. Hindi Pakiulit po nga po siya. yung sister. Habang, Habang tayo nagbabasa o Habang- nag-aaral sa tanong, so kahit nagbabasa. Opo, basta tayo nagbabasa ng salita ng Diyos o nag-aaral, mismo yung Diyos na mismo ang ating kaharap, kausap. Amen, no? Kasi maliwanag po sa salita niya, nang pasimula ay naroon na ang salita ay kasama ng Diyos, at ang salita ay Diyos. So, parang ganito yan. Ano? Sige po, may tutuloy po kayo. Sa verse 2 po, nilikha ang lahat ng bagay sa pamamagitan niya at walang anumang nalikha na nang hindi sa pamamagitan niya. Ang salita ng Lord, ano? May personalidad. Parang ganito yan, ano? Itong mga panahong ito kasi, nauuso na yung may trabaho lahat, minsan naiiwan ikatulong at saka yung baby o yung anak, no? Na sabi natin hindi pa nag-i-school, no? O kaya naman kahit nag-i-school bawa ang pasok hapon pa. Yung ginagawa po ng mga magulang kasi nag-iiwan ng notes, sulat, dinidikit sa ref, no? Para yung bata pagpunta sa ref o anuman, nakikita niya, nababasa niya. Kung ganun po kahalaga yun sa atin bilang tao na mag-iwan ng mensahe sa ating mga anak para instruction sa ating anak. Ganun din po ang Lord. Nagbibigay po siya ng salita niya, ng instruction niya, ng guidance sa pamamagitan ng Biblia. Amen? Kaya kami po ay nag-encourage sa inyo na salamat sa inyong tinuturo ngayon, Sister Lina, na mahalaga po, Sister Mercy, no, ang salita ng Lord. Dahil kung hindi, maraming problema malulungkot tayo. Marami. Kapag natuto ka doon sa problema ng walang salita ng Lord, babagsak ka. Mahirapan ka. Mahirapan ka. Kasi ipopokus ka ni Satanas sa kasinungalingan na nangyayari ang sabi ng Bible, ano sabi ni Jesus? Thy word is truth. Ang salita mo ay katotohanan. Lahat ng hindi galing sa Panginoon, na galing kay Satanas, yun ay kasinungalingan. Hindi totoo yun. Ang ama ng kasinungalingan ay si Satanas. So, lahat gagawin ng kasinungalingan ni Satanas na i-down tayo. Mahal na mahal tayo ng Lord At dahil sa pagmamahal na yon, nag-iwan po siya ng kanyang salita. Hindi pwede hindi mo ito maintindihan. Maiintindihan mo yan. Kasinungalingan lamang ni Satanas na hindi mo ito maintindihan mo. Lalo na kung ikaw ay tumanggap kay Jesus, mamaya gagawin natin. Kasi ang sino man tumanggap kay Jesus ay binigyan ni Jesus ng karapatan, yung taong yon, na maging anak ng Diyos. Kapag naibigay na sa iyo ng Panginoong Jesus yung karapatan na yon, tumanggap ka sa Kanya at binigyan Kanya ng karapatan maging anak ng Diyos, hindi pwedeng hindi mo maintindihan ang salita ng tatay mo. Kasi anak ka na Di ba? Tayo may kanya-kanyang ama. Meron. Pero alam natin, lalo na yung panahon mo, sister, no? Titig pa lang, alam mo na kung ano ibig sabihin, no? Hindi pa nga nagsasalita. So, hindi pwede hindi mo maintindihan. Once na tumanggap ka at mamaya gagawin po yung pagpapatanggap, maging excited ka ron, napakahalaga nun, hindi po yung paglipat na sa religion, kundi yun po ay relasyon sa ating Panginoon. Sister, ituloy niyo po ang inyong sinasabi. Nandun po tayo doon sa gatas na, no? At ngayon po, may tanong po ako. Gaano ka kahalaga? Ha? May halaga pala? Meron. Ibig sabihin, siya, ako, tayong lahat, Mahalaga tayo. mahalaga. Hindi tayo walang kwenta dito. Hindi po. Wala. Kailang lahat. Marahil sa tingin ng kapitbahay natin, wala kang kwenta. Pero sa paningin ng Diyos, mahalaga ka. napakahalaga. Paano yun? Tingnan nga namin. Okay, dito po, mababasa po natin ito sa chapter 5 ng 1 Peter, chapter 2, verse 5. Chapter 2, verse 5. Opo, sige po. Pwede po bang basahin ko? Opo, sige po. Sister Mercy, ako na po ang babasa, no? 1 Peter, chapter 2 po ba? Chapter 2, verse 5. Chapter 2, simulan natin sa verse 5. Teka ha. Oo, simulan na natin sa 3, no? Nakatanggap na sa Panginoon at ang sabi po nanto ay mauhaw tayo sa salita ng Diyos.
Ang sabi rito, ngayon, sabi po ng verse 3. Sister Mercy, ikaw nga bumasa. Verse 3 po. Sapagkat tulad ng sinasabi sa kasulatan, 1 Peter, ano po ba? Nasa 1 Peter po kayo. Chapter 2. verse 3 po, eto po. Verse 3, sige. Sapagkat tulad ng sinasabi sa kasulatan, nalasap na ninyo ang kabutihan ng Panginoon. Number 1, may kabutihan ng Lord. Ang Diyos ay mabuti. Hallelujah. Tuloy po. Verse 4, lumapit kayo sa Kanya, sa batong buhay na itinakwil ng mga tao. Ngunit hinirang ng Diyos at mahalaga sa Kanyang paningin, wari mga batong buhay, maging sangkap kayo ng isang templong espiritual. Nakiputol. Bawat isa sa atin, May kanya-kanyang Sangkap? level. Merong kalalagyan. sangkap sa templo ng Lord. Napakahalaga. Kahit ano ang pinanggalingan ko, basta tumanggap ako sa Panginoong Yesus. Ganun na ako kahalaga sa harapan ng Diyos. Amen. Hindi na ako isang baliwala, isa na akong sangkap. Special ka sa Lord. Bakit? Kasi yung dati mong kasalanan, nilinis na ng dugo ni Jesus. Amen. Once na tumanggap tayo sa Panginoong Yesus, amen? Amen. Yung banal na dugo niya na nabubusakos ng kalbaryo na siyang luminis sa kasalanan ng mga tao, magte-take effect sa'yo. Amen. Kaya ganun ka nakahalaga sa Lord. Marahil sa tingin mo at sa tingin ng iba, ay hindi ka pa ganun kahalaga, pero sa paningin ng Lord, isa ka ng sangkap. Kabilang. Wow! Hallelujah! Pinakamahalagang sangkap. Hallelujah! Verse 5, sister. Verse 5. Tulad ng mga batong buhay. Wari, yun po ba? Wari mga batong buhay, maging sangkap kayo ng isang templong espiritual. Wow. At bilang mga saserdoting nakatalaga sa Diyos, maghandog kayo sa Kanya ng mga haing espiritual na kalugod-lugod sa Diyos dahil kay Hesukristo. Amen. Hindi tatanggihan ng Lord ang ating mga Handog. Mga binibigay. kaloob sa Kanya, kaloob na pagpapasalamat, kaloob na pagsamba, kaloob na pananalangin, kaloob ng ating buhay. Amen? Hallelujah! Nakaka-overwhelm. Sige po. Nakakatuwa at nagkakaroon ng kagalakan ang iyong kalooban, ang iyong puso. Na maintindihan ito. No, na para ang salita ng Diyos ay pag ito pumasok sa iyong kalooban, yung kagalakan mararanasan natin. Kahit na ikaw ay dumadaan sa kapighatian, kakulangan, pero hindi mo mararanasan na ikay malungkot, kundi bagkus yung kagalakan, yung kasiglahan, ipagkakalob sa iyo. Yung kapayapaan, higit sa lahat. Ito, sister, no? Parang ito yung sinasabi mo kanina, no? Pakibasa po ang verse 7. Verse 7. Kaya nga, mahalaga siya sa iyong sa inyong mga sumasampalataya sa Kanya, ngunit sa mga hindi sumasampalataya, natutupad ang mga ito. May sinabi doon. Pero ang binibigyan din natin dito, pakiulit po yung simula. Kaya nga, mahalaga siya ang Diyos, si Jesus, ang Diyos, mahalaga siya sa inyo. mga sumasampalataya sa Kanya. Amen. Ngunit sa mga Yung hindi, wag na natin pag-usapan. Pero ikaw, alam namin, nasasampalataya sa Panginoong Yesus ngayon. Ito ang anong pagkakasabi po dyan, Sister Mercy, sa inyo. Kaya nga mahalaga siya sa inyong mga may pananalig. Mahalaga ang Diyos sa atin. Hindi ibig sabihin, okay, babasahin ko po sa aking Biblia ang hawak na sa aking cellphone, kaya kayong sumasampalataya ay pararangalan ng Diyos. Amen. Kayong mga sumasampalataya. Ang Diyos, God is the rewarder of those who diligently seek Him. Yung binasa natin kanina, Hebrew 11:6. Again, God is the rewarder. He is not the destroyer. Amen. Ang Diyos ang rewarder. Kaya mga sakunang nangyari na yan, kagagawan, hindi ng Diyos. Sinisigurado po natin ng kaaway. Pero God is the rewarder of those who diligently seek Him. Kaya kayong sumasampalataya ay pararangalan ng Diyos. Itong parangal na to, hindi yung isang pagiging sikat lamang. Ito po ay, God will reward you. Hallelujah. Kaya po niyang iayos ang lahat tulad ng ating inawit kanina. Kailangan lamang, talagang ganun sa buhay may battle. Alam mo kasi kung wala, makapagyayabang tayo sa Lord eh. Pero sa mga pagsubok, makikita natin lalo tayong
Lalo natin nakikita na ang Diyos talaga ang may gawa ng katugunan. Hindi tayo makakapagyabang. Hindi ang pera ang solusyon lang. Kasi ang daming may pera ngayon, di ba, hinuhuli. Di ba? Hinuhuli sila, kinukulong ngayon sila kasi yung pera nilang hawak, hindi galing sa maganda. So, ang pinakamalaga ay ang parangal ng Lord. Parangal ng Lord. Bibigyan kanya ng karangalan. Pakibasa po yung 7 at paliwanag niyo po sa amin ng ano pa. Kaya nga, Doon lang sa letter A. mahalaga siya sa inyong mga sumasampalataya. Yun, ang sabi dito, kayong mga sumasampalataya ay pararangalan ng Diyos. Sige po. Pararangalan ng Diyos. At mahalaga tayo sa Wow, hallelujah. Mararanasan natin talaga yung pagpapahalaga. Kung paano tayo pinapahalaga ng Diyos, yung sarili nyo, bigyan din nyo ng pagpapahalaga. Amen. Mahalaga yun. Mahalaga yun. Amen. Bigyan nyo ng pagpapahalaga yung mga naririnig nyo kanyang tinuturo sa atin. Oo, tsaka wag mong once na tumanggap ka sa Panginoon, wag mong sasabing wala kang kwenta. Kahit pa nga hindi ka tumatanggap eh. Wag mo sabing wala kang kwenta. Kasi ang linaw ng Bible, I think in Hebrew or Roman, sabi ron, pinaramdam ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin nung tayo'y makasalanan pa. Siya'y namatay para sa atin. While we were yet still sinners, Christ died for us. Noon pa yun nung makasalanan tayo. Wag po natin sabing wala akong kwenta sapagkat sa paningin ng Diyos, ikaw ay mahalaga. Kaya masaya. Halos hindi na ako makapagsalita. Oo. May tanong ako, ano bang ginawa ni Moses? Anong ginawa niya para siya ay gamitin ng Diyos na ilabas ang mga Israelita sa pagkakabihag? Meron ba siyang special na ginawa? Wala eh. Wala. Tumatanggi nga siya sa iautos ng Diyos eh. Amen? Amen. Actually, kaya siya, nagtatago siya eh. Wala siyang ginawa. Kundi dahil gusto ng Diyos na ilabas ang mga Israelita sa pagkakabihag at gusto ng Diyos na si Moses ang gamitin. Ano ang ginawa ba ni David para maging hari? Wala. Ginusto lang ng Diyos na siya ang maging hari ng Israel. Wala silang ginawa. Lahat, makikita mo ng ginamit ng Diyos. Ginusto lang ng Diyos. Si Abraham, ano bang ginawang special ni Abraham para pagpalain siya ng Diyos? Wala. Basta ang sabi ng Lord, gusto kitang pagpalain. Ganon din ngayon, nakikita natin. Ang gusto lang ng Diyos, manalig tayo at sumampalataya sa Kanya. Sa kabutihan niya, hallelujah. Huwag nating isipin na anong magagawa ko. May magagawa tayo, yun tayo sumampalataya sa Diyos. At bakit? Ano bang tingin ng Lord sa atin? Mukhang tatapusin mo doon. Hindi po. I do not. Oo. Tingnan mo. Ano ba? Hindi, marami pa tayong sasabihin dahil napakahalaga. Sabi rito, Verse 9. sa verse 9, ngunit kayo ay isang lahing pinili. Pakiputol. Lahing pinili ng Diyos. Ano man ang apelyido mo, ang Diyos ang pumili. Sige, tuloy mo, sister. Paliwanag mo sa amin yan. Siya ang pumili sa atin, hindi tayo pumili sa Diyos. Kasi kung tayo ang papipiliin, iba ang pipili natin. Gusto natin yung karangyaan dito sa mundo eh. Oo, karangyaan ng mundong ito. Para sa tao, mahirap yung sumunod sa Diyos. Pero kung yung puso mo ay talagang i-dedicate mo sa kanyang salita, kanyang magagawa mo at magagawa ang kalooban ng Diyos para magawa mo yung kanyang pag-uutos. Hindi para sansalain, kundi para meron salita kasi na nato si Haring Saul, bakit siya pinagsabihan ng Diyos na nanghihinayang ako sa pagkapili kay pagkahirang. Alam niyo pa, alam niyo po, ang Israel, ayaw ng Diyos na may hari. Opo. Gusto ng Israel. Opo. Pero alam mo ba, ang pumili pa rin kay Saul ay ang Diyos? Opo. Ang Diyos. Ayaw niya na may hari. Pero ginusto ng tao, binigyan niya. At hindi niya pinabayaan na, ayan, bahala kay kumuha. Ang Diyos mismo ang pumili. Ganun kabuti ang Lord. May pinipili niya talaga. Pero nangyari Alam nun. niya, kahit na may kahinaan siya, pipiliin ka pa rin ng Diyos para kay gamitin sa bagay na mahalaga para sa Diyos. Mahalaga lang na gumawa talaga sa sinabi ng Panginoon. Yung susunod sa ipinag-uutos ng Diyos sa atin. Kaya wag na po nating
baliwalain yung mga napag-aaralan natin. Ayun ang dahilan no? Kaya tayo narito para ihayag no? Ang salita ng Lord, hindi para ilipat kayo sa panibagong samahan o grupo o relihiyon. Hinirang. Hindi lang yun. May mga reward tayong matatanggap sa Diyos. Hindi lang basta reward. At yung mahalaga, yung tayo'y makakasama niya doon sa buhay na walang hanggan. Speaking ng yung pagbabalik ng ating Panginoon. Noon pa po sa Biblia, sinabi na yung pagbabalik. Pero tataka iba, ba't hindi bumabalik? Kaibigan kung noon sinasabi na yung pagbabalik ng Panginoon, lalo na ngayon. Hindi natin alam kung kailan talaga. Sinabi mismo ni Jesus, walang nakakaalam. No, pero nakikita natin sa mga sinabing hula sa Bible na mangyayari bago bumalik ang Panginoong Yesus, nangyayari na mas marami ngayon. Ako po, nabubuhay ako na ine-expect ko na bukas darating na ang Lord. Amen. Hindi, ganun po, no? Kailangan mag-expect na tayo. Nababalik siya talaga. Opo. Huwag na po nating sayangin ang ating buhay. Huwag tayong magpagamit kay Satanas. Alam, nakakalungkot na, hindi ko alam kung gaano katotoo yung nabasa ko sa FB kanina, no? Natagpuan sa ang lugar ba yun? Sa isang lugar, yung bata, kasama yung tito niya na 20 years old ata, natagpuan sa isang lugar patay. At niray pa ata yung bata, mga 10 years old lang ata, 13 yung bata. Ganun po kasama ang tao ngayon. At alam kong hindi nawawala pa rin ang kilos ng Lord. So tayo po, na kinikilusan ng Lord, ay maging part naman na maihayag na pwede tayong mabuhay ayon sa kalooban ng Diyos. Pwede tayong magamit ng Lord para, kasi hindi rin naman gusto ng taong gumawa. I mean, di ba? Marahil ay ngayon ay pinagdurusahan din niya yun. Maging part po tayo ng mga naghahayag ng salita ng Lord. Maging part po tayo na magamit ng Diyos. Sabi nga rito, pinili ka. Tuloy mo, sister. Pinili tayo ng Diyos hindi para pahirapan, kundi para tayo lalo pang pasaganain. Kalugdan. Kailangan maging kalugod-lugod naman sa Diyos. Bakit Para tayo? kay kalugdan. Opo. Kasi tayo kinalugdan na ng Lord. Opo. Yung sinabi ng Bible na na be holy, ibig lang sabihin, mabuhay tayo ayon sa kung ano na tayo. Because we are holy. Ginawa na tayo ng Diyos na holy. Hindi tayo hindi natin sinisikap na maging holy. Kaya sinabi niyang, lumakad ka ng may katwiran kasi ginawa niya tayong may katwiran. Kaya po nating lakaran yon. Pwede. Hindi natin pinipilit gawin sa pamamagitan ng ating magagawa, kundi ginagawa natin yon dahil ganun talaga tayong pinili ng Lord. Ano po ba yung verse 9 na yan? Ngunit kayo ay isang lahing pinili, mga Verse 9, 1 Peter, chapter 2, verse 9. ngunit kayo ay isang lahing pinili, mga Nahihirapan ka, liliit na sulat. Sabi siya, may kulay na kasi. Ako magbabasa, sister. mga mari at pari. Oo. Ngunit kayo'y mga taong pinili, mga maharlikang pari, at mga mamamayan ng Diyos. Pinili kayo ng Diyos na maging Kanya upang ipahayag ninyo ang kahanga-hanga niyang mga gawa. Siya ang tumawag sa inyo mula sa kadiliman tungo sa kahanga-hanga niyang kaliwanagan. Ang sabi po ng King James, you are a chosen generation, a royal priesthood, a holy nation. Hallelujah. 1 Peter chapter 2 verse 9. But you are a chosen generation. Ibig sabihin, breed. Chosen breed, lahi. Mga lahi tayo ng Israelita. Isa kang, tayo'y tinawag ng Lord. Pinili niya. No? Labas pa sa pagiging Israelita tayo, tinawag niya bilang mga Gentiles tayo, pero pinili tayo ng Lord, lahi. Isang royal priesthood and holy nation, a peculiar people. Kakaiba talaga sa harapan ng Lord. That ye should show forth the praises of Him who hath called you out of darkness into His marvelous light. Tayo po'y nasa liwanag, inakot tayo ng Lord simula sa dilim, at hindi lang tayo inalis, may pinaglagyan sa atin sa liwanag ng ating Panginoong Kristo. Sige po, sister. Kaya po, meron po, pastor, akong babanggitin. Meron po Ano po nag-share yun? kasi sa akin.
ang Panginoon daw ay babalik pagka ang mga Israelite ay natalo. Sabi ko, mali. Mahirap natin hindi ko alam yun. Hayaan na natin sila ron. No? Natalo saan? Okay? Praise the Lord. Ang pakiusap ng Panginoon sa bawat sa atin, magpatuloy po tayo. Actually, ang kanyang sinabi, ang kanyang actually pinagagawa sa atin. Ang ating gawin. Huwag na nating nasain pa yung mga bagay na narito sa sanlibutan. Dahil idadagdag naman ng Diyos sa atin yan. Yun yung mga mga palumuti na lang natin. Tingnan nga natin Matthew 6:33. Opo. Hindi natin magiging problema yung yung ibang bagay eh. Ano sabi ng Matthew 6:33? Ganda talaga ng kulay ng Bible mo, no? Ito yung madaling araw ko ginagawa ito. 6:33. Excuse. Ngunit higit sa lahat, ay bigyang halaga ninyo Wow. ang kaharian ng Diyos. Ibig sabihin yung paghahari ng Diyos sa atin. Bigyang halaga natin yung kung paano naghahari ang Diyos at ang kanyang kaharian. Tuloy. Ulitin ko. Ngunit higit sa lahat ay bigyan ninyong halaga ninyo ang kaharian ng Diyos at ang pamumuhay ng ayon sa kanyang kalooban. Ayon sa kanyang sinabi, ayon sa kanyang gusto. Tapos, At ibibigay niya sa inyo ang lahat ng mga bagay na ito. alin yung mga bagay pinag-usapan dyan? Pagkain, inumin, damit, lahat. No? Lahat ng kailangan natin physical. Kaya Sa mundong ito, idaragdag lang ng Diyos yan dahil inuna mo ang yung kanyang mga sinasabi. Grabe, no? nakakahinayan lang po doon sa mga naglilingkod na. Pero mas sa panahon nito dahil nakakaranas ng kahirapan, tinatalikuran na po yung paglilingkod. Dalangin natin sila. Imbis na kayo po sa church, no, imbis na lalo na yung mga pastor, mabibigat ang dala niyan eh. So imbis na hanapan nyo ng mali nyo yung pastor, ipanalangin nyo. Opo, sabi ko nga doon sa mga Pastor nyo pa rin yan, tandaan nyo. Pastor nyo pa rin yan. Ang sabi ng Bible, sa Old Testament, ako ipipili ng inyong pastor para kayo ay turuan at pangunahan. Ang Diyos pa rin ang pumili dyan. kalikawan ng Diyos. Amen. Kaya susundin tayo sa Kanya. Tingnan natin ang Deuteronomy 28. Deuteronomy chapter 28. Hallelujah. Nakita po natin. Opo, simulan natin sa verse 1. Tayin-tayin natin, Sister Mercy. Deuteronomy 28 verse 1. Ano sabi dyan? Sister Mercy, sige po. Kapag dininig ninyo ang tinig ni Yahweh Ano? at sinunod ang kanyang kautusan, Okay ka muna. Ang linaw, no? Napakahalaga, no? Yun na rin ba nakasulat sa iyo? Ito, iba po naman. Kung susundin lamang ninyo si Yahweh na inyong Diyos at tutuparin ang kanyang mga O you utos. see, napakahalaga yung pagdinig sa Lord. Amen? At malaman yung kanya sinasabi. Kung gagawin daw yan, ano ba mangyayari, Sister Lina? Gagawin niya kayong pinakadakila sa lahat ng mga bansa sa balat ng lupa. Ibig sabihin, kung yung pamilya mo, no, hindi naman against ang Diyos na sumikat tayo. Pero against siya, nasisikat ka dahil sa tingin mo, sarili mong kayabangan. Pero makikinig tayo sa kanya, itatampok naman niya tayo eh. Anong sabi Sister Mercy sa verse 2? verse 2 po, magaganap nga sa inyo ang mga pagpapalang ito kung susundin ninyo ang kanyang mga utos. So may mga pagpapalang magaganap, hindi sumpa. Amen? Kung susundin natin ang kanyang salita. During this time, mga utos pa lang. No? Kasi, Old Testament, andito pala sa Deuteronomy, mga book of the law yan. Pero sa panahon natin ngayon, yung mga sinabi niya sa epistle, sa gospel. Ano ba ang mga biyayang ibibigay ng Diyos? Karugtong katulad niya ng Matthew 6:33 kanina, di ba? Seek first the kingdom of God and His righteousness and all these things shall be added unto you. Dito, binigay kung ano-ano yung mga biyaya ng pagsunod sa Lord, ng pakikinig sa Kanya. Kamang kaibigan, ng matagal mo nang inaantay, na ikaw lang ang inaantay ng Diyos. Mamaya, pagtanggap sa Panginoon, tanggapin mo siya ng totohanan. Hallelujah. At simulang magbasa ng Kanyang salita. At pakilike nyo po, makikita nyo po dyan, The Life Giving Spirit Church, FB page, pakilike po yan.
Kasi meron po kami laging mga online, amen, maging ang Sunday service, no? Paki-like po yan. At magiging updated po kayo. Hindi sa mga pangangaral o madidinig na salita ng Lord. Hindi para ilipat kayo ng samahan, grupo o relihiyon, kundi para malaman mo lang. Amen? Manatili ka sa iyong church, manatili ka. Ang mahalaga po ay maging part kami ng pagbabahagi ng salita ng Diyos sa inyo na napakailangan po natin. Kita nyo, ano ba mga biyaya yan? Dito po sa verse 9, lulindag po tayo. Hindi, verse 1, ano muna tayo, sister? O sige, gusto mo ng verse 9 na kagad? Ha? Verse 3 muna. Verse 3. Pagpapalain niya kayo sa inyong mga bayan at sa inyong mga bukid. Ibig sabihin, panahon noon kasi puro bukirin. Ibig sabihin, pagpapalain ng Diyos ang inyong mga hanap buhay. Pagkaraniwan pong hanap buhay doon ay magsasaka. Oo. Amen. Nga sa panahon ngayon, at dahil nandun kayo sa isang kumpanya, alam mo bang magiging pagpapala kayo ron? Amen. Tuloy po, sister. Pagpapalain niya kayo ng maraming anak. Oo, kasi nung panahong ito, kailangan anak ng anak. Kasi biyaya po yan. No? Ibig sabihin, ang anak ay pagpapala. Amen. Hindi kahit kailanman sumpa ang anak. Hindi kahit kailanman problema ang anak. Yes, Lord. Kaya wag nyo silang sasabihin isang malaking problema sila. Imbis na ganun, pagpalain mo pa sila. Declare blessing to them. Kasi ang anak ay pagpapalang galing sa Diyos. Hallelujah. Hallelujah. Amen. Purihin ng Panginoon. Oh, verse 5, Sister Mercy. Bago natin patalunin doon sa 9 niyang gusto kanina. Siguro nangusap sa iyong 9 no? Verse 5 po. Lagi kayong magiging sagana sa pagkain at di mawawala ng laman ang inyong masahan ng harina. Hallelujah. Hindi po ito kasi nungalingan. So kayo po ng mga yung mga nabiktima ng mga bagyo na yan, hindi pa po huli ang lahat. Ang Diyos ay gagawa at gagawa. Kailangan lang nananalig ka. Ang Diyos, imposibleng matuwa ang Diyos sa sino mang tao walang pananampalataya. Ang bawat lumalapit sa Diyos ay dapat manampalataya na ang Diyos ang tagapagbigay gantimpala, hindi pinsala Amen. sa mga lumalapit sa Kanya. Amen? Hindi po pinsala ang dala ng Panginoon sa atin. Ang dala ng Diyos ay pagpapala o gantimpala. Amen. Purihin ang Diyos. Ano ba ang sabi ng 9? At baka masyado nang mahaba ang ating oras na kinuha sa kanila. Sister Lina. Ito po isang pangako ng Diyos. Tulad ng pangako ni Yahweh, kayo'y gagawin niyang isang bansang matatag at nakalaan sa kanya kung susundin ninyo siya at tutuparin ang kanyang mga tuntunin. Amen. Yung tuntunin niya, ito kanyang salita. Kailangan sundin. So patatatagin niya kayo bilang isang pamilya. Kahit kayo may problema, kahit na kayo, parang lugmok na kayo sa inyong mga suliranin, patatatagin kayo doon sa mga problema. Hindi na kayo ilulugmok. Hindi nangyari ang problema para pabayaan tayo ng Diyos. Kundi ito'y pagkakataon lamang na makita natin, na mapatunayan na ang Diyos ay mabuti. Ibig sabihin, gagalawan Diyos eh. Gagalawan Diyos. Gagalawan Diyos. Hindi sila, ito susunod. O, ano? Ibig sabihin, huwag mong talikuran ang katotohanan. Tulad po na sabi ko kanina, ano bang ginawang mabuti ni Abraham para siya piliin ng Diyos? Wala. Mahal lang talaga siya ng Diyos. Ngayon, sa ating kalagayan, kailangan mong madinig ang kanyang salita at kailangan mong gawin ito dahil pag hindi yan ang ginawa mo, yung kalaban o yung gusto ni Satanas ang paniniwalaan mo at yun ang magagawa mo. At walang anumang galing kay Satanas na kasinungalingan na magdadala sa iyo sa katagumpayan. Lahat yan ay magdadala sa iyo sa kapahamakan. Amen. Kapag kasinungalingan ni Satanas ang iyong pinanaligan. Ngayon, ano man na nangyari sa lahat-lahat, ibigay natin sa kanila ito. Romans chapter 8 verse 28. Romans chapter 8 verse 28. Sa mga nakalipas, bagyo, ito po papunta na tayo ng summer eh. No, December, January, ano na eh, no? Magtataglamig tapos magsasummer po. Alam mo, tag-ulan, oo. Tag-ulan man o ano, merong laging sinisingid si Satan eh. No? Pero ito po ang isang katotohanan malaki. Kung di po nagkakamali, sa Romans 8:28.
Hallelujah. Pakibasa po, Sister Lina. Romans 8 verse 28, alam natin sa lahat ng bagay, Pakiputol. Alam natin. Huwag tayong mangmang. Dapat alam natin. Dapat ito yung understanding mo. Dahil pag hindi, malulugmo ka. Tingnan nyo, ha? Sige, Sister Lina. alam natin sa lahat ng bagay ay gumagawa ang Diyos para sa mabuti, Hindi, para sa... para sa kanyang Hindi para sa mabuti. Pakiulit mo. alam natin sa lahat ng bagay ay gumagawa ang Diyos para sa mabuti, Mabuti Sa ba o mabu- ikabubuti? para sa mabuti. Sige. Kasama ang mga nagmamahal sa Kanya. Okay, ganito po ang sabi sa akin Biblia. Alam natin sa lahat ng bagay gumagawa ang Diyos para sa ikabubuti. Mabuti. Kasama ang mga nagmamahal sa Kanya. Amen. Ibig sabihin kung ikay nagmamahal, sumusunod, gumagalaw, mabuti ang gagawin ng Lord. Ibig sabihin, kailangan ng understanding mo ano man ang nangyari, kayang gumawa ng Diyos na gano'n man kapangit yan, nang niyang nangyari ay magkakaroon ng resultang maganda. Pakibasa po, Sister Mercy. Alam nating sa lahat ng bagay, ang Diyos ay gumagawang kasama ang mga nagmamahal sa Kanya, ang mga tinawag ayon sa Kanyang panukala sa kanilang ikabubuti. Kanilang ikabubuti. Kapag hindi ganun understanding mo, bawat tulad yan, nabiktima ka ng bagyo. Akalain mo wala ng pag-asa. Pero lahat ng nangyayari, hallelujah, no? Lahat ng nangyayari ay kaya pa rin matapos sa pamamagitan ng magandang resulta. Amen. But you must believe, you must accept Jesus Christ. Hallelujah. Oh, glory to Jesus. Sister Lina, ano po bang title natin ngayon? What is your value? Wow, may value talaga, di ba? Kailan yung kahalagahan na pinagkakalog sa atin ng Diyos, maranasan natin. So yun ang atin pong topic na pinag-aralan. Yung halaga mo, may halaga ka. May halaga ka sa Diyos. At dahil dahil may halaga ka, maganda ang Magiging resulta sa iyong buhay. Amen. Sasamahan ka niya, saan ka pumunta? Ano sabi niya ng Panginoon? Susubaybayan kita at ipagtatanggol. Wow. Yun ang kanyang sinabi. Yun ang sa kanyang salita. Sa Genesis. Yun pong pangako ng Diyos sa atin. Actually, sabi nga niya, kahit matanda na tayo, hindi niya tayo pababayaan. Deklaran niya yun pa. At hanggang ngayon, yun pa rin at yun ang pangako niya. Pangako niya, hindi nagbabago eh. Ang pagkakaroon ng problema ay hindi ibig sabihin walang Diyos. Na-atake man kayo, yun na nga, ng mga bagyo, nagkaroon ng anumang problema, tandaan po natin, hindi yan nagpapahiwatig na wala ang Diyos. Mayroong Diyos na siya nga ang gagawa ng ikabubuti sa kabila ng lahat ng pangit na nangyari. Pero kailangan nating madinig, Sister Mercy, yung pong inyong gustong sabihin tungkol dyan. Yes, Lord. So, Pastor. Ayun nga po, ang title po natin kanina, ano po? What is your value? Ano ang halaga? Ano ang halaga mo? Dahil nga po tayo, mahalaga po tayo sa Panginoon. Tulad nga po ng sinabi sa John 3:16, Opo. gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan, sa ating lahat, kung kaya't binigay niya ang kanyang kaisa-isang anak na si Hallelujah. Jesucristo, upang ang sino mang sumampalataya sa Kanya ay hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Sabi nga po dito sa unang Pedro, na katulad po ng napag-usapan kanina, naging topic po natin, unang Pedro chapter 2, verse 7, ano po ba yung sinabi dyan, Pastor? 1 Peter chapter 2 verse 7. Kaya kayong sumasampalataya ay pararangalan ng Diyos. Ayun nga po, kung tayo po ay sasampalataya sa Diyos, matatanggap po natin yung pagpaparangal ng Panginoon. Hallelujah. Dahil mahalaga po tayo sa Panginoon. Kaya yung pong kahalagahang ibinibigay sa atin ng Panginoon, kailangan po nating bigyang pahalaga din po ang Amen. kanyang salita. Amen. Dahil kung pahahalagahan po natin ang kanyang salita at gagawin natin ang kanyang mga sinasabi, tayo po ang makikinabang. Hindi po ang Diyos ang makikinabang. Tayo po mismo.
Amen. Hallelujah. Sabi nga po dito sa Roma chapter 10 verse 9, kung ipapahayag ng iyong mga labi ng bibig na si Jesus ay Panginoon at ikaw ay sasampalataya na siya ay namatay at muling nabuhay, maliligtas ka. Amen. Kung nais mo po magkaroon ng kaligtasan, maligtas, hallelujah, yung kaluluwa at hindi mapahamak, at pwede po bang sumabay kayo sa panalangin ito? Hallelujah. Praise God. Purihin ng Panginoon. Thank you, Lord. Praise the Lord. Sige po. Sabay po tayo sa panalangin ito. Panginoong Hesukristo, Panginoong Jesucristo, sa oras pong ito, sa oras kong ito, binubuksan ko po binubuksan ko po ang aking puso, ang aking puso, ang aking buhay ang aking buhay para sa iyo. para sa iyo. Panginoong Hesukristo, Panginoong Jesucristo, tinatanggap kita tinatanggap kita bilang aking Panginoon. bilang aking Panginoon. Nananalig po ako Nananalig po ako at nananampalataya at nananampalataya na ikaw, Panginoong Hesukristo, na ikaw, Panginoong Jesucristo, ay namatay para sa akin ay namatay para sa akin at sa ikatatlong araw, at sa ikatatlong araw, ikay nabuhay muli. ika'y nabuhay muli. Panginoong Jesus, Panginoong Jesus, salamat po salamat po sa kapayapaan, sa kapayapaan, sa kaayusan, sa kaayusan, sa katagumpayan sa katagumbayan ng mga tatamasahin ko. ng mga tatamasahin ko. Matapos kitang tanggapin, Panginoong Jesus, Matapos kitang tanggapin, Panginoong Jesus, salamat po salamat po sa buhay na walang hanggan. sa buhay na walang hanggan. Salamat po Salamat po sa karapatang maging anak ng Diyos. sa karapatan maging anak ng Diyos. Panginoong Hesukristo, Panginoong Jesucristo, ikaw na po ang maghari ikaw na sa po ang akin. maghari sa akin. Amen. Amen. Praise God. Wow. Hallelujah. Purihin ng Panginoon. Thank you, Lord. Salamat sa Diyos. Sa ginawa po natin pagtanggap, ikaw, no? Ang sabi po ng Revelation chapter 3 verse 20, ang kanyang pagkatok sa iyo at pinagbuksan mo siya, tinanggap mo siya sa iyong buhay, sabi niya, sasamahan ka niya. Amen. Sa kapangyarihan po ng banal na Espiritu Santo, ang Diyos ay kasama mo. Amen. Hallelujah. So dalangin namin na magkaroon ka ng local church na dadaluhan mo. Amen? Upang maigayad ka. Yes. At nawa ay patuloy ka ring manood ng programang ito, Cheer Up the Word Works. At pakilike mo na yung ating FB page, The Life Giving. One word po yung Life Giving. Makikita nyo dyan sa screen. The Life Giving Spirit Church. Pakilike nyo po yan. Paki-follow, no? FB page po yan ng church na amin pong pinaglilingkuran. Amen. At makapapanood nyo po dyan ang mga napakaraming mga mensahe. Ay nga pala, no, pati na po yung ating, mas mahalaga pala pati po yung ating FB, YouTube channel. Okay. Nandyan din po sa screen. The Life Giving Spirit Church YouTube. No? YouTube po ng The Life Giving Spirit Church. Diyan po, makikita nyo ang mga Nangangaral. pangangaral po, Compilation. compilation ng mga pangaral po ng salita ng Lord. Yes. Na inuulit ko, hindi para ilipat ka ng grupo, samahan o relihiyon, kundi para maging madinig mo ang salita ng Lord. Mas lalong maintindihan. Amen. Praise God. Mapaliwanag. Forevermore. Hallelujah. So paano? Well, kanina welcome, ngayon babay naman. At magandang gabi po sa inyong lahat. Tandaan po natin, sige po, baka may nasabihin ka. Nawa ay lumago kayo sa salita ng Diyos na lagi niyong naririnig Amen. at lakaran. Purihin po ang Panginoon Diyos sa buhay ninyo. Hallelujah. Mapagpala. Remember, cheer up. Cheer up. The word works. Jesus loves you and we love you. Bye-bye. God bless you. God bless. Bye-bye.